Magandang araw po mga kapatid, mapagpala kayo natin Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Nung isang araw po ay mayroon po akong dinaluhan na funeral service funeral service. Ako po yung nagmensahe po doon at minensahe ko nga po doon yung life is short, maikli lang ang buhay ng tao. Alam niyo, totoo naman maikli lang ang buhay ng tao. Maikli lang ang buhay ng tao. Sabi nga po ng mga ngaral, sabi po dito, mga ngaral chapter 6 verse 12, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa isang taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalan tulad ng anino. Yan po, nilarawan po dyan na ang buhay ng tao ay parang anino. Na nandyan ngayon pero mamaya wala na. Panandalian lamang po, panandalian. Maikli lang ang buhay ng tao. Yung kapatid na yon, na kinikwento ko nga po kanina, sinabi ko po na pinuntahan namin, ay habang nagkikwento po siya sa akin, ay may umantig po doon sa akin damdamin habang kinikwentuhan niya po ako. Kasi yung kanyang asawa nagkaroon po ng sakit. Pero hindi ko na lang po babanggitin yung kanyang pangalan bilang respeto po doon sa pamilya. Pero habang nagkikwento po siya, naantig po yung akin damdamin. Nadala po. Halos umiiyak, madurog yung puso ko dun sa kanyang kwento kasi sabi niya sa akin, Pastor Romel, walang nakakaalam na may sakit siya. Walang nakakaalam kahit ang kanyang mga magulang, kahit ang kanyang mga kaibigan. Walang nakakaalam. Tanging siya lang, kanyang mga anak at yung kapatid ng babae. Tiniis ito ng kapatid na ito. Tiniis niya lahat ng ito. Sabi niya, tiniis ko lahat ng ito alang-alang sa aking asawa. Bakit? Kasi gusto nga niyang maipadama sa kanyang asawa na lahat ng gusto mo, gagawin ko. Lahat ng gusto mo, lahat ng wish mo, gagawin ko. Kasi bakit? Mahal ka niya eh. Sabi niya, mahal ko siya eh. Ayokong labagin yung kahit na gustong-gusto ko na magsalita. Sabi niya sa akin, Pastor, kahit gustong-gusto ko na magsalita, pero tiniis ko ang lahat ng bagay na ito. Dinala ko ang lahat ng bagay na ito. Bakit? Kasi nga sabi niya, gusto ko ipadama sa aking asawa kung gaano siya kaimportante hanggang sa huli ng kanyang buhay. Bakit? Kasi nga maikli lang ang buhay ng tao. Kung maikli lang ang buhay ng tao, di po ba tama lamang na ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano siya kalaga? Ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay yung kaimportante niya. Ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay na nagmamahal tayo. At ipadama natin na special sila sa ating mga buhay. Mga kapatid, maikli lang ang buhay ng tao. Huwag na natin gugulin ang buhay natin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Kasi ang tao, mas interesado ang tao dun sa yung kung anong buhay ng tao, kung anong buhay ng iba. Dapat hindi na natin iniisip yun eh. Kung yung bang mas interesado tayo sa buhay ng iba. Dapat kaya iniisip natin kung paano tayo harap sa Panginoon eh. Kung paano pagharap natin sa Panginoon. Yun na dapat ang iniisip natin. Kaya lang, maraming tao mas interesado yung pag-alam kung anong buhay ng iba. Mas interesado tayo sa buhay ng iba. Ano pa? Ang tao, ginugugol at inuubos ang buhay niya sa pamamagitan ng galit at puot, paninira sa kapwa. Wag na, mga kapatid, maikli lang ang buhay ng tao eh. Maikli lang ang buhay ng tao. Wag na natin gugulin sa paninira ng ating kapwa. Wag na natin gugulin sa galit at puot. Kundi gugulin na natin ang ating buhay sa pag-ibig, Pag-ibig, bakit? Kasi harap tayo sa Diyos. Harap tayo sa Panginoon, magsusulit tayo lahat sa ating Panginoon. Kaya't dapat, ang buhay na ito na ipinairam sa atin ng Panginoon, inuubos na natin saan? Sa pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Huwag na natin punuin ang galit at puot ang ating mga buhay. Walang kakwenta-kwenta po yan. Kakainin lamang po tayo ng mga kapagod-pagod na bagay na yan. Galit, puot, paninira sa kapwa. Tanggalin na po natin yan. Una, hindi dapat nakikita yan sa mga Kristiyano. Isa pa, maikli lang ang buhay ng tao. Kaya ibigay natin yung the best para doon sa ating mga minamahal. Para doon sa ating kapwa. Bigay natin yung the best. Bigay natin. Katulad nito, sabi ko niya ibinigay ko lahat Pastor Romel Binigay ko sa kanya lahat ng the best. Lahat ng gusto niya ibinigay ko.
hindi ako nagreklamo doon. Kahit gusto na niyan dumaing, pero hindi ko ginawa. Kinaya ko, sabi niya. Kinaya ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, kaya mo kinaya kasi mahal mo ang Panginoon. Oo. Kung wala ang Panginoon, hindi mo kaya yan. Pero sabi niya, oo nga, Pastor Romel. So, totoo lang, hindi natin kaya. Siya, umanga ako, bakit? Kinaya niya ang bagay na ito kasi alam ko, una, mahal niya ang kanyang asawa. Mahal niya ang kanyang kabiyak. No? Isa pang bagay na umantig sa akin yung sinabi, kasi kilala ko siya. Unang namatay sa kanya, yung kanyang kapatid. Pangalawa, yung kanyang nanay. Pangatlo, yung kanyang tatay. Ngayon, namatay, asawa. Alam nyo, nung nagmamaneo ko, kasama ko ang aking asawa, nag-uusap kami patungkol sa kanya. Sabi namin, ang bigat naman ng pinagdadaanan niya, ng mga pinagdaanan niya, naubos lahat yung kanyang mga minamahal. Yung mga nanay, kapatid, nanay, tatay, at yung kanyang asawa ngayon, no? Yung pinakamatindi, asawa rin Kasi kabiyak niya yun Matindi yun. Pero alam niyo, lumabas sa labi nung kapatid na ito, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Romel, sabi niya sa akin ganito, lahat ng mga bagay na naganap noon, sa aking kapatid, sa aking nanay, sa aking tatay, hinihanda ako ng Diyos sa mas malaking sakit na mararamdaman ko. Wow, nung marinig ko yun, tumulo yung luha ko. Sabi ko, wow, praise the Lord. Sabi ko, biro nyo, nasabi niya yun, inihanda ako ng Diyos sa mas mahirap o mas malaking magaganap sa buhay ko. Alin? Ang pagkawala ng kanya asawa. No? Pinatatag siya ng Panginoon. Ang sabi niya, pinatatag ako ng Panginoon. Kaya alam nyo, nung Webes, humanga ako sa kanya. Umanga ako sa kanya habang nagkukwento siya sa akin. May kasamang paghanga. Bakit? Una, matatag siya. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Hindi niya nakitang kalugihan ng lahat ng bagay. Kundi nakita niya na lahat ng bagay na dumating sa buhay niya, pinatatag siya ng Panginoon. Pinatatag siya ng pagsubok na ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, isang bagay rin na nakita ko, habang siya'y nagdadalamati, hindi siya nagkulang sa kanyang mahal sa buhay. Hindi siya nagkulang sa kanyang asawa. Bakit? Pinadama niya Pinadama niya na mahal niya ang kanyang kabiyak. Pinadama niya na special siya yung kanyang kabiyak sa kanya. Hindi siya nagkulang dito. Kaya yun yung sinasabi ko, maikli lang ang buhay ng tao. Dapat nating ibigay yung pinaka-the best para sa mga mahal natin sa buhay. Uulitin ko, yung pinaka-the best para sa mga mahal natin sa buhay. Bakit? Maikli nga lang ang buhay ng tao, mga kapatid. Kung maikli lang ang buhay ng tao, di po ba't dapat samantalahin natin ang mga bagay na ito? Samantalahin natin ang bawat sandali na dumarating sa ating mga buhay para paglingkuran, mahalin, ibigin ang ating mga mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong nanay, yung tatay, yung kaibigan. Ipadama mo, special sila. Bakit? Kasi nga, maikli lang ang buhay ng tao. Kapatid, maikli lang ang buhay ng tao. Huwag na nating hayaan na sabihin pa natin kapag patay na, sana ginawa ko ang bagay na ito. Huwag nating hayaan mangyari ang bagay na ito. Kundi, habang nabubuhay, sabihin natin sa Kanya, o ipadama natin sa Kanya, na tayo ay umiibig, na tayo ay nagmamahal, nagmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay. Buhay pa tatay mo, kapatid, ipadama mo sa kanya. Kung gaano siya kay-special, buhay pa nanay mo, ipadama mo sa kanya. Kung gaano siya kay-special, kapatid, isang chat lang. Isang chat lang, mga kapatid, sa nanay at tatay. Sabihin mo lang sa kanya, Pa, Ma, I love you, thank you sa lahat ng bagay. Napakalaking bagay niyan sa iyong mga magulang, mga kapatid. Kung buhay pa, kung andyan pa yung asawa, di sabihin mo sa kanya. Mahal mo siya at huwag mo siya pagtataksilan, mga kapatid. Yung pinakamagandang bagay na magagawa natin sa ating mga asawa yung huwag natin siyang pagtaksilan. Huwag natin siyang lokohin. Kasi bakit? Pag niloko mo siya, niloloko mo ang sarili mo. Bakit? Kabiyak mo yan kabiyak mo yan. Ang niloloko mo, hindi lang siya. Pati ikaw, niloloko mo ang sarili mo. Kasi kabiyak mo nga siya. Kaisa mo siya. Pinag-isa ni Kristo ang mga mag-asawa. Kaya tang niloloko mo, hindi lang ang asawa mo, kundi pati sarili mo, niloloko mo. Paano mo niloloko? Tingnan mo. Niloloko mo, paano? Hindi mo naman asawa kasama mo. Then niloloko mo, sarili mo. Kasi alam mo kung sino asawa mo, di po ba? Wag na natin ilagay pa dyan, Wag na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Baka natutuwa pa si Satanas kapag pinag-uusapan natin ng mga bagay na yan, na itataas yung mga kasalanan. Isipin na lang natin ganito.
Habang nabubuhay yung ating mga mahal sa buhay, ang iyong asawa, huwag mo siyang lolokohin. Yung pinanumpaan mo dun sa altar, gawin mo. No, gawin natin. Bakit? Pinanumpaan natin yun, ang saksi doon ng Diyos hindi naman ang pastor pare ang nagkasal ano lang sila, daan ng seremonya, pero ang tunay na nagtali at nagkasal ay ang Panginoon, no? Siya ang nagbigay ng nung basbas doon, no? Siya ang nagbigay ng basbas sa pag-aasawa. Kaya dapat irerespeto natin ang pag-aasawa. Bakit? Kasi nga maikli lang ang buhay ng tao. Huwag yung pagkapatay na. Tsaka natin maiisip, babalik tayo, no, doon sa habang nakaburol yung asawa, sasabihin, sana buhay pa siya, naipadama ko, mahal ko siya. Hindi di ba? Hindi hanggat buhay, ipadama mo, huwag mong lokohin. Ipadama mo sa kanya, mahal mo siya. Lahat ng bagay na magagawa mo para sa asawa mo, gawin mo. Yung pinaka-the best para sa asawa mo, ibigay mo. No? Alam mo mga kapatid, kung kailangang kantahan, naranayin, no? Medyo OA nga lang sa iba, pero hindi, gawin mo. No, gawin mo kung sino ka. Kung showy kang tao, kung kailangan mo siyang kantahan, ako nga, kinakantahan ko yung asawa ko Ginagamit ko pa itong social media, kinakantahan ko siya. Sabihin ng iba, ang ano nyo, OA nyo naman, tatatandaan nyo na. Bakit? Ang pagmamahal ba para lang sa mga bata? Hindi, habang tumatanda, lalo dapat natin ipadama na nagmamahal tayo, di po ba? Hindi yan para sa mga bata lamang. Pag matanda ang gumawa, OA na. Hindi. Habang tumatanda, sabi nga nung isang kanta, kahit maputi na ang buhok ko. No, kahit maputi na ang buhok mo. Kahit maputi na ang buhok mo, mamahalin pa rin, paglilingkuran pa rin. Yun, kapatid. Hindi kapag sabi ang OA nyo. Walang OA kapag nagmamahal ka, mga kapatid. Kapag nagmamahal ka, walang OA. Tandaan nyo po yan. Bigay natin yung the best. Bakit? Maikli lang ang buhay ng tao. Maikli lang ang buhay ng tao. Isang bambagay. Ito pinakamahalaga. Dahil maikli lang ang buhay ng tao, kapatid, ibigin natin ng Diyos. Paalagaan natin ng Diyos. Kapatid, bukas anong araw? Araw bukas ng Panginoon. No? Dapat ngayon pa lamang inihanda na natin yung ating isusuot. Excited tayo. Saan? Sa ating isusuot. Kasi kadate natin bukas ang ating Panginoon. Dapat excited tayo. Ngayon pa lamang pinaplantya na natin yung ating mga damit na isusuot. Kasi bakit? Bukas kakatagpuin natin ang ating Panginoon. Bukas sasamba tayo sa Panginoon. Kaya ibibigay ko yung the best para sa Panginoon. Kapatid, mahalin natin ang Panginoon. No? Punta tayo sa mga bahay-sambahan natin. Sambahin natin ang ating Panginoon. Kung hindi makapunta, mag-online ka. Pastor Romel, huwag ka naman judgmental tumatawag naman ako sa Panginoon. Kung tumatawag ka sa Panginoon at umiibig ka sa Panginoon, isa sa bunga noon na mahal mo ang Panginoon ay pupunta ka sa bahay-sambahan niya at sasambahin mo siya. O kung online, hindi online, di po ba? Dapat meron tayong panahon para sa Diyos kasi ang Diyos laging may panahon sa atin, mga kapatid. Tandaan mo po yan. Kung ang Diyos lagi may panahon sa atin, dapat tayo man din may panahon tayo sa Diyos. Kaya dapat lagi tayong ibigay natin yung pinaka-the best para sa Panginoon. Ibigin natin ng Diyos. Mahalin natin siya. Kahit hindi papantay yung ating pag-ibig sa pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, gano'n man kamahal mo ang Panginoon, hindi yan papantay sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Buhay niya, ibinigay niya para sa atin. Nilaan niya ang buhay niya sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, pinaglaanan tayo ng buhay ng Panginoon. Hindi po ba't ang buti-buti ng Panginoon? Ang bait-bait ng Panginoon? O ngayon, kung mabait ang Panginoon, ang buti-buti ng Panginoon, kahit hindi tayo karapat-dapat, anong dapat natin gawin sa Panginoon na ito? Paglaanan natin ng panahon, pagkukulan natin ng pansin, at isipin natin, karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba at pagpupuri. Bukas, pagkakataon na naman para magpuri ka, sumamba ka sa Panginoon. Pagkakataon na naman para katagpuin mo siya. Magalak ka, kapatid. Masiyang ka. Bakit? Bukas pupunta ako sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kapatid, awitan mo ang Panginoon. Kung ang tao na awitan natin, lalo awitan natin ang Panginoon. Di po ba? Awitan natin ang Panginoon. Kahit pasintonado ang boses mo, kapatid, napakaganda niyan sa harapan, sa boses, sa pandinig ng Panginoon. Bakit? Hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung ano yung tinig. Tinitingnan ng Panginoon yung puso ng umaawit. No? Ang ganda nga ng boses mo, nasa tono nga ang boses mo, ang puso mo naman hindi wala sa tono. Wala rin yan. Ano ibig sabihin ng wala sa tono? Umaawit, maganda ang tinig, pero yung puso wala sa tono.
hindi tulak ng pag-ibig sa Diyos. Pero iba yung kumakanta kahit wala sa tono, pero yung puso niya nasa tono. No, puso niya nasa tono, aawit ako sa Panginoon. Kahit hindi pa maganda ang boses ko, aawit ako at sasamba sa Panginoon. Kapatid, wala sa pagandahan ng boses ang pag-awit sa Panginoon at pagpupuri sa Panginoon. Tandaan natin, ito po ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Maikli lang ang buhay ng tao, mga kapatid, kaya dapat bigay natin yung the best para sa ating mga mahal sa buhay, bigay natin yung the best para sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mananay, sa ating mga tatay, ibigay natin yung the best para sa ating mga anak. No? At ibigay natin yung pinaka-the best para sa Panginoon. Karapat-dapat siya po doon, mga kapatid. Karapat-dapat ang Diyos sa pagsamba mo, kapatid. Bukas, araw ng pagsamba, ano dapat mong gawin? Kapatid, ngayon pa lamang, ma-excite ka. Bakit? Bukas kakatagpuin mo ang Panginoon. Sabi ko nga, dapat ngayon pa lamang inihanda mo na ang alin? Ang iyong susuotin. Bakit? Bukas, sasamba ako. Kapatid, nawa, napagpala ka ng mensaheng ito ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo, mayroon kang idadagdag, kapatid, i-comment mo lang po dyan. No? Idadagdag. Hindi ko naman nasabi lahat yan eh. Hindi ko naman alam lahat eh. Kayo, may alam pa kayong paano nating mapapadama sa ating kapwa ang ating pag-ibig. I-comment nyo lamang po. No? Na-appreciate ko po yan. Kung paano natin maipapadama pa sa ating Diyos ang ating pag-ibig, i-comment nyo lang po yan. Na-appreciate ko po yan. No? Dahil hindi naman lahat alam ko. Hindi lahat alam ko po. Kapatid, kaya comment nyo lang po. No? At magiliw ko pong tatanggapin ang bagay na yan. Muli, mga kapatid, maikli lang ang buhay ng tao. Ubusin natin ang ating panahon sa pag-ibig. Ubusin natin ang ating panahon hindi sa galit at puot, kundi ubusin natin ang ating buhay saan? Sa pag-ibig natin sa ating kapwa at sa pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Nawa na pagpala kayo ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. God bless you po, mga kapatid. Bye-bye.